Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Shiba Inu, kung saan ang lead developer po ng Shiba Inu na si Ginoong Satoshi Kusama ay in-expose niya po yung mga peke na treat at saka SHI na stable coin na kung saan ay mga scam. Ayan, mga fake na ginagamit ng mga scammer para lokohin yung kanilang mga biktima. Ayan, yung treat at saka SHI na token na ito ay ito po yung binabalak na ilabas ng Shiba Inu team developers sa hinaharap na kanilang mga bagong token. Yan, pero ngayon ay wala pa silang official statement na kung kailan nila ito ilalabas. Kaya ayan, ngayon ay tinitake advantage po ito ng mga scammers, yan, para lokohin yung kanilang mga biktima. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay Shiba Inu lead developer Satoshi Kusama has called out a scammer for promoting fake version of the yet-to-launch tokens. Ayan. Yet-to-launch tokens ang SHI at saka treat. Ayan. Wala pa. Hindi pa yan na ilalabas. Kaya, ayan, naglabas ng announcement si Satoshi Kusama. Ayan, mag-ingat tayo sa mga scammers kasi nagpro-promote po sila ng mga peking version ng SHI at saka treat. One of the most anticipated launches for the Shiba Inu ecosystem, the SHI stablecoin and treat token is also a tool bad actors use to target unsuspecting investors. Yan ang po yung sinabi natin kanina. Ginagamit ito ng mga bad actors or mga scammers para maghanap ng kanilang mga mabibiktima. However, the Shiba Inu team has remained abreast of such fraudulent attempts and already calls out anyone promoting fake versions of the tokens. In the latest development, Shiba Inu's lead developer Satoshi Kusama called out an ex-user promoting a fake treat token and SHI stable coin version. Ayan. In a post, the user included a message calling users to check out allegedly new SHIB launches, the treat token and the SHI stablecoin. Kaya yan, yung scammer ay nanghihikayat ng mga users or kanyang mga biktima na i-check daw yung bagong labas na SHIB na yan, na bagong labas na treat token at saka SHI stablecoin ng Shiba Inu. Ayan, napansin po ito ni Ginoong Satoshi Kusama at siya ay nagbigay ng babala. The post included contract address for the fake tokens and has garnered over 5,000 views at the time of writing. Ayan. Tindi, nagkaroon ka agad ng 5,000 views yung peke na ito. Fake tokens, fake announcement ng fake na tweet ng isang scammer sa mga fake tokens na SHI at saka treat. The increased viewership may have been aided by the fact that the account had Shiba Inu's developer lead Satoshi Kusama as a follower. Yan. Dami po niyan. Yung mga 5,000 views na ito ay malamang ay baka may nabiktima na rito. Meanwhile, Satoshi was quick to debunk the rumors with a response a few days after the scammer's original post. As the Shiba Inu lead confirmed, the account promoted fake tokens and contract address. Additionally, the bad actors may have purchased the account from its original user for the purpose of promoting his scheme. Satoshi Kusama may have followed the original account owner, with the bad actor now seeking to capitalize on that privilege to swindle unsuspecting investors. Kaya yan, finalo po ni Ginoong Satoshi Kusama yung account ng scammer na ito sa X, yan, sa X platform or dati pong Twitter. Siguro para mabantayan niya ang kilos ng scammer na ito. Kung nababantayan niya ito ay nakakagawa siya ng hakbang para ma-prevent yung mga community ng Shiba Inu
na ayan, para hindi po sila mahulog at mabiktima ng scammer na ito. Notably, some users may have fallen prey to the scheme, albeit not only from the recent expose. At the time of writing, the fake SHI stablecoin had over 300 holders on Etherscan, while Treat had over 1,100 holders. Ayan, marami na po palang mga nabiktima rito. Ayan, sa kagagawan ng scammer na ito. Yan, yung fake or yung peke na SHI stablecoin ay meron na daw pong mga higit 300 na holders nito. At yung holder naman ng peke na Treat ay nasa 1,100 na holders. Kaya yan, nakakabahala po ito. Kawawa naman yung mga tao rito na yan, nakahold ng mga peke na token na ito. Siguro ito yung mga hindi nagbabasa or hindi nakikinig ng mga balita. Ayan, either way, Satoshi Kusama labeled such attempts to defraud users shameful. Ayan. SHIB investors must remain wary of falling for these schemes and rely only on official news channels used by the prestigious project. Kaya ayan, kung talaga po tayong supporter po tayo talaga, or talagang tayo ay isa sa mga community member ng Shiba Inu na todo suporta sa kanila, ay dapat ay kumukuha lamang po tayo ng information sa kanilang mga official news channels at wag kung saan-saan. Yan, tulad lalong-lalo na dito kay X, yan, X platform, ang dami pong mga ginagamit po ito ng mga scammer. Kaya ayan, para ma-verify ito ay mas maganda na i-check natin sa kanilang mga official news channels. Ayan, yan po yung actual na post ng ayan, ito po yung actual na post ng scammer po yata ito. Ayan, make sure to check out Treat and SHI stable as the final additions to the SHIB ecosystem. Incredible coding and tech along with an amazing community. Ayan, exiting stealth mode soon. Ayan, do your own research. Fake and looks like you bought the account so it showed I followed you. Yan, shameful, do better. Yan ang sabi ni response ni Ginoong Satoshi Kusama. Yan, ito yung scammer. Yan. Talagang ang galing manghikayat ng mga scammer ngayon. SHIB thrives amid market recovery. The increased move by bad actors to target SHIB investors comes at a time when the crypto market has seen a broader recovery and thus a higher mainstream interest in the Shiba Inu ecosystem. Yan, talagang dumami talagang mga scammers ngayon. Ang gagaling pa nilang manloko. In the past month, the price of SHIB has increased by 25%, hitting a high of 50 digits 95. SHIB currently trades at 50 digits $86.47, maintaining a market cap of $5.1 billion. Ayan, nakakatakot talaga ngayon, hindi lamang scammers, maging mga hackers pa. Ayan, scammers at saka hackers. Yung mga hackers naman ay yan po yung naghahanap ng mga exploit. Yan, at nitong mga nakalipas na araw ay may mga exchanges naman na nakahack. At syempre, kung kayang-kaya nilang i-hack yung mga exchanges, ay syempre kayang-kaya na rin nila yung mga ordinaryong mga users lamang. Pero syempre, yung target ng mga hackers ay yung mga malalaki. Yan, ayaw nila sa maliliit. Yung mga scammers naman ay ang target nila rito ay yung mga maliliit, yung mga individual na mga users, mga individual mga investors. Kaya yan naman po yung kanilang target. Kaya yan, medyo napaka-risky na po ngayon yung kung hindi natin alam yung ginagawa natin dito sa ating mga funds or assets dito sa online. Dito yung ating mga digital assets. Yan, pwede po tayong ma-scam at saka pwede po tayong ma-hack. Kaya ayan, kailangan talaga natin na maging updated ayan sa lahat, lalong-lalo na sa mga security kung paano protektahan yung ating mga digital assets. Kaya ayan, kung hindi po to talaga tayo nakikinig ng mga balita, nagbabasa ng balita, ay isa po tayo sa posibleng mabiktima rito. Kaya ayan, mahalaga po ang pagbabasa at pakikinig ng mga balita. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito
po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.